Mga kaibigan, welcome back. Ito, napakaganda po ng pag-uusapan natin sa naging laban ng Gilas Pilipinas dito sa China. Ito si Yao Ming, mga kaibigan, inisnab po ang Gilas Pilipinas sa sama ng loob. Pero bago ang lahat, gusto ko muna malaman nyo po ito na sa ating pagkapanalo dito sa China ay finally na-break na natin. After 33 years, nandito na tayo sa finals ng Asian Games. Kaibigan, i-appreciate po natin yung effort talaga ng ginawa ng ating mga players dito. Yes, binuhat ni Brownlee ang depensa natin, pero yung depensa ay masasabi ko talaga na dito sa ating mga local, ang ganda ng depensa natin, especially second half. At eto, talagang saludo ako rito kay Coach Tim Cone talaga. Grabe yung adjustment niya sa second half, mga kaibigan. Isipin nyo, first half tambak tayo ng 18. Pagpasok ng third quarter, umabot ng 20. Isipin mo, nanalo pa tayo. Ang ganda ng adjustment talaga ni Coach Tim Cone, especially sa defensive end. At ito pa, mga kaibigan, yung magic bunot po ni Coach Tim Cone na si Kevin Alas. Ako lang ata nakapansin sa napakagandang ginawa nito. Ito, mga kaibigan, less than 10 minutes lang naglaro ha. Ito, naka 5 points siya, puro sa crucial minutes pa. Kasi sa last 5 minutes, mga kaibigan, around 5 minutes and less, hanggang matapos po, mga kaibigan, yung game, 3 lang talaga nakapuntos. 2 points dito kay Perez, 5 points dito kay Kevin Alas, at dito kay Justin Brownlee. Kaya natutuwa ako, ang ganda ng bunot ni Coach Tim Cone. Henyo talaga to, mga kaibigan. Ngayon lalo ako napaisip talaga, kung itong coach natin doon sa FIBA World Cup, yung mga dikit na laban natin, tapos ganito yung spirit ng game, yung puso ng game, mga kaibigan, feeling ko tinalo natin yung mga dikit na laban natin ng FIBA World Cup. Iba yung iba yung feeling, yung puso ng mga player pag lumalaban, ibang klase, mga kaibigan. Galing pa sa dalawang magkasunod na game, mga kaibigan. At eto, mga kaibigan, sa akin pong pagbabasa ng mga articles mula China about sa game na ito ng Gilas, may nakita ako, may binatikos pala na isang player o binabatikos na player dito sa China sa pagkatalo nila. Eto pong si Kevin Sang, o yung tumira ng last shot ng China. Kasi imbis daw po na inatake nito kasi naiwanan nito yung bantay, nag-pull up jumper ito. At pagsablay daw nitong si Kevin Sang, ito kita naman natin, nandito ito sa labas, mga kaibigan, humawak na lang sa ulo at nawala na ang focus sa laro, ay may oras pa na pwede niya i-foul si Brownlee. Tama nga naman, mga kaibigan, pero hindi talaga may iwasan yung mental lapses kapag crucial na. Ngayon, mga kaibigan, ito po ang panoorin nating mabuti. Si Yao Ming, ito po yung courtside reaction niya after mismo ng game ng Gilas. Medyo mahaba to, 1 minute ata to. Ito yung talagang buo para at least may idea tayo sa kanyang reaksyon. Siya lang naman po ang presidente ng Chinese Basketball Association at siya rin po ang namamahala dito sa national team ng China. Ito, kaibigan, feeling ko inisnab po talaga o naisnab talaga ang ating national team dito ni Yao Ming. Kasi ito kinamayan pa niya, mga kaibigan, yung staff dito sa venue. Pero nung dinaanan niya, eto kasalubong na niya, kasunod na ang Gilas Pilipinas, yung buong team natin, bisita ng kanilang bansa, ay hindi man po nila niya kinamayan, mga kaibigan. Eto na, mga kaibigan, katabing-katabi na niya, mga kaibigan, dinaanan niya, bakod lang ang pagitan, kita niyo naman, hindi niya pinansin. Feeling ko na-snub tayo dito. Anong opinion nyo, mga kaibigan? Maaari po kayo mag-comment dyan sa baba. Kasi feeling ko talaga bilang kalaban mo, bisita pa sa bansa mo, kailangan talaga i-congratulate o kamayan mo man lang yung kalaban mo at tanggapin ang inyong pagkatalo dahil isa ka rin namang manlalaro. At eto, sa ginawang milagro o magic ni Justin Brownlee, hindi naman po sa kinukumpara ko. Pinag-uusapan o pag-uusapan lang natin to, mga kaibigan, na pareho halos sila ng ginawa po ni Jordan Clarkson sa laban nila pareho dito sa China. Kung si Jordan Clarkson sa isang quarter ay naka-4 na 3 points nung FIBA World Cup, si Justin Brownlee naman dito sa laban niya dito sa China ay naka-5 3 points po siya sa loob lamang din ng isang quarter. So ito, mga kaibigan, at kung ako ang tatanungin nyo kung alin mas mabigat o mas matindi ang ginawa sa kanilang dalawa, ay dito po ako kay Justin Brownlee. Bakit? Kasi nung kay Jordan Clarkson sa World Cup, home court po tayo, mga kaibigan, at galing tayo sa day off, galing sa pahinga. So eto, kay Justin Brownlee, mga kaibigan, na pangatlong sunod-sunod na games po ito, ang kalaban mo pa ay home court. Dagdag ko lang, mga kaibigan, after po ng game, nagkaroon ng press con etong coach ng Chinese basketball. Ito nga, ang sinabi po niya, talagang tinetake niya yung responsibility kasi ang haba daw po ng kanilang preparation. Gaya nga sinabi ko sa inyo, sila po ay matagal na nag-ensayo magkakasama kasi siyam na players dito ay naglaro pa sa World Cup at ito rin yung coach. So talagang ready sila sa pagharap dito sa ating national team dito sa kanilang bansa, sa China. Pero tinalo natin. Credit talaga dito kay Coach Tim Cone at sa mga players. Sipin po ninyo, napaka-iksi ng preparation natin.
tinalo natin ang China. At eto mga kaibigan, may gusto kong sabihin, sigurado yan. Alam ko sobrang saya nyo, i-comment nyo po dyan sa mababa ang masasabi nyo about dito. Huwag kalimutang i-like mga kaibigan ang aking video at pakasubscribe. Maraming salamat po and God bless.